Opo, may ulat ang PSA na lumago o umabot po sa 1.14 trillion pesos ng ang kabuuang halaga po ng ekonomiya diyan po sa Davao Region noong 2025, Doc. Ano ho ba ang ibig sabihin nito kung ikukumpara mo sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa? Alam mo kasi, Jade, 'no, 'yang sa kaso ng Davao Region, yan ay success story na maituturing natin, ano. Magandang balita yan kasi, makikita ninyo yung kaibahan ng Davao Region sa mga ibang, rehiyon sa ating, bansa, 'no. Kung hihimayin mo ng mabuti, 'no, yang rehiyon ng Davao, ang pinaka-main driver ng kanilang ekonomiya diyan ay gagaling mismo sa Davao City. Kasi Davao City is the biggest, economic engine ng rehiyon na yan. And ano bang ang meron sa City of Davao na wala sa mga ibang lugar, no? So kung makikita ninyo, analyze ninyo, no, yung kaibahan. Tayo ay bababa sa level ng governance, no? So kung makikita niyo at the governance level, yun yung makikita mong kaibahan ng City of Davao sa mga ibang lugar. Maayos yung pamamahala, no? To put it simply, kumpara sa ibang mga lugar. At merong continuity ng mga polisiya, Jade, no? Napaka-importante niyan. Kasi kung maaalala natin, dating Pangulong Duterte, naging mayor rin ng Davao, at naging si Sara Duterte na ngayon ay Vice President, at ngayon si Mayor Baste, no? Duterte. Kita natin na sa mga nagdaang mga mayors na yan, no, at sa kasalukuyan, may continuity ng mga policy at napaka-importante niyan. Kasi kapag ka sa mga ibang lugar, paiba-iba ng mga polisiya, ang nangyayari, Jade, is hindi nagiging maganda yung outcome ng economic development. So, yung mga polisiya na inadapt ng gobyerno ng mga Duterte noong mga nagdaang panahon, nakita natin na nagbubunga na yan sa kasalukuyan. So, yun yung kaibahan, no, ng Davao Region na wala sa ibang lugar. And to give you another concrete example, Jade, kung titingnan ninyo yung sa kaso ng insurgency, for the large part, na-eliminate na yan sa Davao. Yung mga rebelde, no? Yung mga makakaliwang grupo na who are taking up arms against the government. No? So, na-solve nila yung issue na yan through governance, through reconciliation, no? Yung proper approach na actually inadapt ni dating Pangulong Duterte nationally. At nag-work yan sa Davao Region. Bakit ko nabanggit yun sa kaso ng insurgency? Kasi kung titingnan nyo sa regional development, no, sa ating bansa, isa sa mga hindrance sa paglago ng mga regional economy sa ating bansa is yung presence ng mga armadong grupo, no, na labas sa pamahalaan. Iba't ibang klase mga rebels, mga bandido, o kaya yung mga violent groups, no, terorista is another example. So, na-address yan sa Davao. At ang issue sa mga ibang lugar hindi pa yan na-addressed fully, no. Case at point natin is if you look at Eastern Visayas, no. Sa Eastern Visayas, rampant pa rin, no, ang activities ng mga grupong yan. Sa Davao Region, for the most part, na-eliminate na yan. So nakita natin nagbunga yan. And ang bunga niyan, Jade, is the ability of the region to attract investments. Kasi kapag ang insurgency wala, no, na-eliminate mo yung insurgency, or you were able to put things under control, nakaka-attract yan ng mga namumuhunan kasi they feel much safer. No? So halimbawa, magtatayo sila ng pabrika sa isang lugar, pero yung habang nagagawa sila ng kalsada, may mga umaatake dun sa kanilang mga heavy equipment. No? Nangyayari yan, Jade, no? Kaya naniningil ng revolutionary tax. Hindi maganda yun for investment. Na-address yan sa City of Davao. So, isa yan sa konkretong example. Another is, ito mahalaga rin ito mga kababayan. Pumunta kayo sa website ng City of Davao, which I did. And you will see na napaka-transparent ng City of Davao, no? In terms of yung kanilang mga polisiya, in terms of yung sa estado ng kanilang finances, no, in terms of updates, no, sa kanilang mga activities, makikita mo na very transparent yung City of Davao, no? So isa yan sa mga mahalaga ring explanation. So kumbaga, kung susumahin ninyo, no, pinakamalaking nag-ambag dito in terms of why Davao City emerged as one of the leading growth areas sa ating bansa is primarily because of how good the government has been sa lugar na yan
for the longest time. So may merong correlation yan, Jade. No? Yung kagandahan ng pamumuno, yung maayos na pamamahala, at yung economic outcomes ng isang rehiyon. Opo. At yung paglaki din po ng baga ekonomiya, pag-unlad ng ekonomiya ng Davao Region, Doc, ay ibig sabihin din ba nito na lumalaki din po yung produksyon at ng mga produkto at serbisyo sa rehiyon nang hindi naapektuhan po ng inflation? Kasi ang sukatan dyan, Jade, yung tinatawag nating real income. So, pag sabi ng real income, na-adjust na po natin yung inflation sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kasi pag tumataas kasi, Jade, ang presyo, ang nangyari, akala natin tumataas yung value ng isang ekonomiya, pero actually hindi, no? Kasi tumataas lang pala yung presyo. Pero kung i-hold mo constant yung presyo and then makita mo na lumalago pa rin siya, ibig sabihin, hindi dahil sa presyo yung kaya lumago, it's because actually the region is producing. And nakita naman natin that the region was able to attract significant investments, no, in both public and private. At yan ang mga naging driver, no, ng paglago ng rehiyon na yan, particularly ng City of Davao, kasi City of Davao talaga yung pinaka-main driver of growth in that region, Jade. No? At may kukumpara mo ang performance actually ng Davao region sa mga ibang mga rehiyon, outside of NCR. Kasi sa NCR is a special case, kasi NCR capital yan, nandiyan concentrated yung mga industriya, so special case yan. Kung ikukumpara mo ang performance ng Davao region compared to other regions sa ating bansa, makikita mo talaga na ang Davao region is one of the leading regions in terms of economic growth. No? And nabanggit ko nga kanina na marami explanation yan. At isa sa mga nakikita kong explanation dyan is how well the place has been governed for the last little while. No? Kasi nga, maayos ang pamumuno ng mga Duterte dyan sa lugar na yan. Opo. At yung pagtaas din po ng per capita income ng mga Davaoenyo, mga nakatira po sa Davao, ay nangangahulugan ba na mas umuunlad yung mga kabuhayan ng mga mamamayan po dyan? Well, relative sa mga ibang rehiyon, yes. No? And again, this is relative, no? Jade. Kasi hindi rin naman natin maiaalis na meron pa rin mga challenges dyan sa lugar na yan sa City of Davao. No? Meron pa rin namang mga kababayan natin na nag-i-struggle. No? Meron pa rin naman. So hindi natin pwedeng alisin yan. No? Na meron pa rin challenges. Pero kung ikukumpara mo sa ang ibang mga rehiyon, no? Makikita natin na Davao region has been performing very well. No? And as I've said, ang naging driver nito is yung pagtaas ng produksyon, no? Pagtaas ng value ng production diyan sa region na yan, Jay. Sa tingin po ninyo, Doc, aling industriya po ang nakikita po ninyo na may pinakamalaking ambag sa paglago po ng ekonomiya po sa Davao City o sa Davao region? Magandang tanong yan. Yes, magandang tanong yan. Kasi sa mga region, so kung kumpara mo halimbawa ang NCR at saka ang Davao region, ang NCR kasi wala halos agriculture dyan eh. Sa Davao, may agriculture. So makikita mo na may kaibahan. Ang services, malakas sa NCR, malakas din ang services sa Davao. At ang manufacturing hindi masyado. Well, the issue of manufacturing is actually nationwide. So Jade, ang pinaka naging main driver dyan sa City of Davao in terms of sector, kasi nabanggit mo, natanong mo yung mga sektor. Ang pinakamalaki dyan is services sector and pumapangalawa yung agriculture. So yung paglago ng services, yan ang pinaka naging main na nag-ambag no, sa paglago ng rehiyon na yan itong mga nagdaang taon. Particularly sa 2025 kasi nandiyan yung sa datos. No? So it's services sector. Pero may ambag din ang agriculture kasi actually, Jade, dyan sa region na yan, significant pa rin ang agrikultura. No? Marami pa rin mga produktong agricultural na i-export mula dyan sa lugar na yan, no? Sa Davao region. So significant player pa rin ang agrikultura sa rehiyon na yan. But in terms of sectors, ang pinaka naging principal driver niyan is growth in services. Opo. Pero Doc, nakikita ho ba ninyo na posible pong maapektuhan ito dahil alam natin na ang Davao region, andyan po mismo mga Duterte at inuusig ngayon na po politika. Hindi ho ba yan maging hadlang sa pag-unlad, paglago ng ekonomiya? Diyan tayo papasok, Jade, sa question in terms of continuity ng mga polisiya. No?
So tama ka, no? Sa environment ngayon sa ating bansa, politically, inuusig talaga ang mga Duterte. No? Inuunti-unti sila. Nagsimula yan kay dating Pangulong Duterte, impeachment ngayon no, kay Vice President Sara Duterte at hindi malabo no, na baka habulin din yung mga iba pang mga Duterte. But nonetheless, kung sino man yung uupo dyan at papalit no, na Duterte din o kaya shares the vision and principles ng mga Duterte. Kasi alam mo Jade, alam ng mga tao sa Davao that the Duterte brand of governance has been effective. So kung meron diyang papalit at tatakbo, no, nakapalit at sinabi nung kung sino man yon, no, mapakamag-anak man yun ng mga Duterte o kaibigan o hindi, no, but that person follows the Duterte brand of governance. Yun ang ilalagay ng tao dyan. So sa palagay ko, no, kasi natikman na ng mga Davaoenyo ang kumbaga yung advantages of being governed using the Duterte principles of governance, no? Na naging effective. May empirical evidence tayo dyan. No? Because Davao region has been growing and then inadapt ni Pangulong Duterte nationally yung principles na yan. Nakita natin that it works. Kaya no wonder na yung mga kababayan natin sa Davao, they keep electing people who share the same vision. No? So yun yung nakikita ko. So bagamat inuusig po, tama talaga ka Jade, no? Inuusig ang mga Duterte sa ngayon, hindi ako nawawalan ng pag-asa at optimism na magtutuloy-tuloy pa rin yung kalidad ng pamamahala sa lugar na yan. Opo. Kasi natikman na ng tao kung ano yung klase. So they will keep electing people who share that same principles, Jade. Oo, dahil sa mga karanasan po natin, Doc, kapag opposition ka, kritiko ka ng administrasyon, madalas kasi yung pondo na nakalaan sana sa lugar po ninyo, nahaharang o ginigipit. Kaya yan po yung magiging hadlang o magiging dahilan para mapabagal po ng ekonomiya, paglago ng ekonomiya ng isang lugar, tulad na lamang po ng Davao Region. Nakikita rin ho ba ninyo yan? Well, tinan mo na lang. Pinag-uusapan natin yung paglago ng Davao Region for 2025. So tatanungin kita, Jade, ating mga kababayan, noong 2025 ba, inuusig ang pamilya Duterte? Yes, they've been persecuted by the current government. Hinahabol sila, no? So, pero nakita pa rin natin na lumago yung ekonomiya. So, yung nabanggit mo, Jade, na about government funding for projects, no? Yung budget, yan ay may control ang gobyerno in terms of kung may pera ba na dadaloy dyan sa region na yan, sa mga proyekto, kung ano, mga AKAP, AIX, kung ano, maleta man yan, kung may perang darating dyan, may control si Marcos dyan. Pero, yung mga namumuhunan kasi, Jade, isa pang aspeto yun eh. Yung mga namumuhunan, private yun. So, ibig sabihin, kahit na inuusig ng gobyerno ang mga Duterte sa Davao, and yet nakita natin na nagkaroon pa rin ng paglago sa ekonomiya ng Davao, that says a lot in terms of how that place is being run. No? Kasi even pine-persecute na sila ng gobyerno and yet makita natin na may growth dun sa area na yan. Ibig sabihin, the growth is not coming from the public sector. That is coming from private sector investments, Jade. No? So, sa palagay ko, no, sa mga investor kasi, alam naman natin, ang pinaka-main criteria nila is kikita ba sila dyan? No? Kikita ba sila ng profit kapag sila nag-invest sa isang lugar o sa isang venture? No? Halimbawa sa City of Davao o sa Davao Region, kita ng mga investor, nakikita sila. So, even if, pine-persecute yung mga Duterte, alam nila na the Duterte brand of governance is in place, alam nila na safe yung kanilang mga investment, they will still pursue these investments, Jade. Opo. No? So sa palagay ko, no, kahit na inuusig ang pamilya Duterte, because naitanim na yung mga seeds of good governance sa lugar na yan, naitanim na eh. Inaani na lang natin ngayon. No? Sinimulan niya ni dating Pangulong Duterte hanggang sa ngayon, we are reaping the rewards. Actually not we, but the Davaoenos are reaping the rewards ng mag-ayos na pamamahala ng mga Duterte. Na kahit na inuusig sila, no, resilient yung kanilang ekonomiya kasi nga naging matatag na siya. Naging matatag na dahil sa maayos na pamamahala at pamumuno ng mga Duterte sa lugar na yan. Opo. Doc, bago ko lang ipasa kay partner Admar, nakikita ho ba ninyo o maaari ho ba na yung mga foreign investors, kung hindi man po sila namumuhunan ngayon dahil nga sa mga issues na kinakaharap natin, maaari ho ba silang direktang mamuhunan doon sa Davao Region kung sa tingin po nila
at nararamdaman po nila na safe sila o baga dito nakikita po nila ang tunay na pamamahala? Mm. Alam mo Jade, no? Sa ngayon, nationally, kung titingnan natin ang daloy ng mga investment, talagang lagapak, no, ang daloy ng investment sa Pilipinas, no? Kumbaga, kumpara mo sa mga nagdaang panahon, makikita mo talagang bulusok pababa ang foreign direct investments. Pero hindi ibig sabihin na kapag titingnan mo sa mga rehiyon, lahat ng mga rehiyon lagapak pa rin. Kung titingnan mo sa halimbawa sa kaso ng City of Davao and Davao Region for the last, let's say, 5-6 years, makikita mo na the investment sa lugar na yan has been quite consistent. So kumbaga may mga ibang lugar na negative yung investment, umaalis, no? Pero makikita mo sa kaso ng Davao, makikita mo na may mga nag-i-invest pa rin dyan. So that says a lot about the kind of governance, no? Now doon sa tanong mo about, sa palagay ko ang pinupunto mo dito whether or not may control halimbawa ang gobyerno ni Marcos Jr. in terms of telling investors where to go. Well, the answer to that is yes. No, kasi ina-approve din nila yan, JD, yung mga investments na yan, dumadaan yan sa BOI. Pero sa palagay ko, dahil sa current climate natin sa ngayon, no, na the Philippine government really badly needs these investors to come. So kapag ka sinabi ng investors na gusto kasi namin sa Davao kasi safe kami doon at maayos, no, hindi kami matetreten ng mga terorista, no, ng mga grupo na yan, walang magagawa rin ng gobyerno if the investors want to invest in that region. No, of course, they might say, may mga iba pa namang lugar na po pwede ka mag-invest. But sa palagay ko, no, in terms of how these investments are being decided, ultimately, yung parang decision din ng mga investors where to invest, that remains to be respected, Jade. No? Kaya makikita pa rin natin, even noong mga panahon na pine-persecute ang pamilya Duterte, no? Nagsimula yung impeachment, nadala si Tatay Digong sa The Hague, makikita pa rin natin na doon sa lugar na yan, meron pa rin dumadaloy na mga investment. No? Kasi nga, sa bandang huli, kung saan gusto mag-invest ng mga investor, sa palagay ko, yun pa rin ang nasusunod, Jake.